Mga ka-Republic, mamayang alas 5 ng hapon, susubukan ng Barangay Ginebra na iwasto ang pagkakamaling nagawa nila sa Game 1. Pumuposisyon naman ang Rain or Shine na makaisang hakbang papalapit sa finals. Ngunit hindi ito basta-basta papayagan ng Gin Kings dahil nasermona na sila ni Team Cone matapos matalo sa series opener. Sa kabilang banda, pinabili lang daw ng suka ang kanya mga players, sabi ng nagpapa-underdog na si Yengyao. Mamaya, tiyak ang malaking adjustment ng Ginebra, kaya tiyak ding mas magiging maapoy ang Game 2. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, maraming Ginebra fans ang nanghinayang sa nakahulagpos na panalo noong Game 1. Hanggang ngayon ay usap-usapan pa rin ang 11-0 run ng Rain or Shine sa loob lamang ng mahigit 1 minuto sa huling 2 minuto ng laro. Naglahong parang gula ang 5-point lead ng Ginebra. Bakit? Malinaw ang paliwanag ni Team Cone. Nawala ng disiplina ang Gin Kings. Kumagat sila sa trap ng Elasto Painters na daanin sa takbuhan ang laban. Nasermona ni CTC ang kanyang mga players. Nawala ang composure ng mga veterano. Hindi pwedeng sa krusyal na bahagi ng playoffs ay maglalaro silang parang nasa elimination lang. Patuloy pa rin sa pagpapa-underdog si Yengyao sa kabila ng malaking panalo ng kanyang team sa Game 1. Ang kanyang mga players daw ay pinabili lang ng suka pero huweto sila nasa semifinals na. Hindi po minamaliit ni Yengyao ang kanyang mga manlalaro. Sa pamamagitan ng mga salitang iyon, tinatrabaho rin ng ROH coach ang mindset ng kanyang mga bataan. Inaalis niya ang pressure sa isip ng mga ito and at the same time, inililipat niya ang pressure sa balikat ng Ginebra. Kapag walang nararamdamang pressure ang mga players, nawawala ang daga sa dibdib. Gumana ito kay Jonard Clarito na pumukol ng 25 points, malaking pambawi sa di magandang laro niya laban sa Ginebra noong elimination round. Nakatulong din ng malaki sa Elasto Painters para manalo sa Game 1 ang pumutok na opensa ni Jalen Johnson sa pagputok niya ng 40 points. Sa adjustment na gagawin ng Ginebra sa Game 2, isa si Johnson sa magiging malaking problema ni Team Cone. Dahil mas malaki at mas mabigat ang ROH import, hindi ito kayang mag-isa ni Justin Brownlee. At hindi lang naman sa loob umi-score si Johnson, may tira rin ito sa labas at pinakamalaki ang 4-point shot na ginawa nito sa krusyal na minuto upang makadikit sa Ginebra and eventually kunin ang panalo sa Game 1. Ang biruan nga naming mga sports vlogger, si Team Cone ay hindi natutulog kapag galing sa talo. Magdamag yan na mag-iisip kung paano mag-a-adjust sa susunod na laban. Malamang sa malamang ang isang adjustment ay ang depensa ng Ginebra sa perimeter. Oo, walang duda, magaling sa opensa sina Arya Barrientos at Stephen Holt. Pero sa krusyal na minuto sa Game 1, nasamantala sila ni Gian Mamuyak at Adrian Nukum. Hindi dapat naiiwang mag-isa si Scottie Thompson na dumidepensa sa labas. Kailangan niya ng tulong, lalo na mula kay Stephen Holt. Kailangan nilang ibuli ang mga guards ng ROS. Kailangan din ang mas mabilis na atake mula kay Justin Brownlee upang di siya masarhan ng double team. Kung makuha ni Troy Rosario at Isaac Go ang kanilang rhythm, mapipilitan ng ROS na mag-adjust ng depensa na magbibigay ng espasyo sa mga slashers ng Ginebra. Krusyal ang role ni Rosario sa series na ito dahil limitado pa rin ang minuto ni Japet Aguilar. Kailangan ni Troy ng tulong sa pagtao sa pintura dahil walang tigil ang pag-atake ng ROS sa ilalim. Kaya hamon ito sa buong local core ng Ginebra. Kailangan ng NSD spirit ni Scottie Thompson hindi lang sa pagdepensa kundi maging sa pagmamando ng laro. Hindi sila dapat matangay sa run and gun play ng Rain or Shine, kung hindi, baka maulit ang nangyari sa Game 1. Hindi dapat magkaroon ng puwang ang kumpiyansa sa laro ng Ginebra mamaya. Dapat silang pumalaot sa laban na may dalang sense of urgency. Ang Game 2 na ito ang magdidikta ng tono para sa buong serye. Kapag nabaon sa 0-2 ang Gin Kings, magiging napakahirap ng umahon laban sa isang gutom at batang kupunan gaya ng Rain or Shine. Pero kung may isang team sa PBA na eksperto sa pagbangon mula sa hukay,
Yan ay walang iba kundi ang Barangay Ginebra. Magiging pisikal ito at madugo. Maghihigpit ng sinturon si Coach Tim Cone sa depensa at asahan natin ang redemption game mula kina Justin Brownlee at Scottie Thompson. Pati na kay Argie Abarrientos na ngayon ay frontrunner sa Best Player of the Conference Award. Sa kanyang batang PBA career, mas titibay ang hawak niya sa BPC Award nomination kung lalalim pa ang Ginebra sa conference na ito. Ngunit pangalawa na lang ang ganyang award para sa reigning Rookie of the Year. Mas gusto niyang matulungan ang kanyang team na makaakyat sa finals. Ngunit napakalaki ng hadlang na nakaharang sa daan ng Ginebra. May sarili ding ambisyon na ipinaglalaban ang Rain or Shine. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Robert Canoy. Yun daw ang hirap kay Tim Cone. At sa iyo rin, shoutout Francis Palumayan. Si Tim Cone daw ang sisihin. At sa iyo rin, shoutout Power of Knowledge. Dapat daw ibinalik si Grace sa laro. At sa iyo rin, shout out Danilo. Grabe daw ang kanyang nervyos. At sa iyo rin, shout out Francis Palumayan. Isang game pa lang naman yan, sabi niya, babawi ang Ginebra. At sa iyo rin, Armando De Leon. Okay lang po yan, mahaba pa naman ang laban. At sa iyo rin, shout out Gilier M. Katukod, babawi ang Ginebra, marami pang laban. Sa iyo rin, shout out Armando De Leon, mahaba pa ang laban, yun din ang mensahe niya. At sa iyo rin, shout out Merson Kabady Vlog na nariyan sa Oman, nagpapayaman ng kababayan ko. At sa iyo rin, shout out Cecilia Guevara. Yes, kayang-kaya raw makabawi. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.